Well, yung sa amin kasi ni Direk, kasi parang naging organic siya. So there were, parang we will get the script the day before or on the day. So doon namin pag-uusapan and very collaborative kasi si Direk Errol. Tapos for me, naging madali kasi naka 3-cam setup kami. Kaya talagang walang problema sa Gastos, continuity. Direk, ah. Oo, hindi po sila 4-cam, I'm sorry. Wow. 4-cam, 4-cam. nagkamali pala ako. 4-cam setup, malaking tulong po yun sa pagiging mabilis at saka sa pag-capture ng mga intimate, mga moments, ganon. Yung flow ng movie, for me, parang naging mas klaro dahil dun sa technical setup namin. So, I'm going to pass the mic kasi apat po kaming tinanong. Yes. Mi naman po, binuhay ko lang yung pagiging kuya ko, like, sa in real life, and then, in-apply ko sa kanila. And syempre, yung tema kasi na mental health, so, well, magagaling din naman talaga yung mga co-actors ko. And Is di na this po your ako first nahihirapan. time to portray like this role? Older brother, yes po. Yeah. Yeah, in this film, in this story na mental health. Yes po. Kayo ni First time. Shira. Yes po. Alright. For me naman po, it was actually very easy yung mga takes po namin since usually 1 to 2 takes, hindi po nagtatagal talaga. And usually nag-rehearse kami before nagtitake. And super, yun nga, like what Pochi said, super madaling ka-work yung mga ka-work namin, mga co-stars. Of course, professionalism. And for my role, yeah, ang dami ko nga pong like eksena here. And siguro ang naging mahirap lang yung time management, yung scheduling and everything. Pero other than that, nagawa ng paraan and very successful naman. Yung sa role ko naman po, yung pagiging student, I've done that before, pero yung about mental health po talaga, first time ko. And of course, nowadays, super serious topic po ng mental health. And Yes. siguro in-apply ko na lang po talaga yung mga naramdaman po ng mga kabataan po these days. When did you start shooting this? Last year. Last year, sorry, 2026 na pala. Yeah, around last year po, like summer, if I'm not mistaken. Early last year. Yes. Alright, si Monching na lang yung last. Hello, good evening. Okay na. Okay na. Hindi, yung sa movie naman po, syempre kung ano yung kinakailangan, sinasabi naman sa amin ni Direk, ina-explain niya what the story is about, ganon. So, doon na lang din kami kumukuha ng kung paano ipoportray, ganon, kung ano yung kailangan niya. So wala kayong talagang release script from the very start? Meron naman kaming working script, but along the way, kung merong nakikita si Direk na Nababago. pwedeng baguhin, o kung may na-research na bago about mental health, ina-adapt namin yan. Alright, thank you. Thank you po. Here's Miss Janice Navida from Bulgar. Hi, Miss Pinky. I think question ko for you. Apo. I just wanna know kung in real life, anong klaseng mother ka po? Kasi katulad ka ba ng role mo dito na strict? At medyo monster mom? In real life, hindi po yan totoo. Kasi in real life, wala po akong anak. Nakalusot. Ayan. Pero I think lahat naman ng magulang darating sa punto na kailangan kang maging stricto kasi kailangan mo rin madisiplina ang anak mo. Importante yon, di ba? Kaya nga kung co-parenting kayo, meron good cop, bad cop. But at the same time, syempre, you also have to show love. You have to show caring. You have to listen to your children. Pero ako, I'm very, very thankful that may mga ganitong klaseng pelikula. Kasi napaka-importante ng mental health ngayon. Di ba? This is a very, very current topic. Di po ba, Direk? All around us nakikita natin, di ba? From the Eman Atienzas all the way down, di ba? So, importante, tsaka I think dahil ang mga schools mismo
ang target market nila, Miss Anne, I think very helpful yan. Kasi I think sila yung mga kabataan talaga ang dapat mabigyan ng mensahe. Kaya ayun, pasalamat po ako sa kanila for that. So yun, so in real life, no. Hindi naman po